Good day, everyone. So, welcome to our basic disability sensitivity training for our corporate partners in Alres Philippines. So, ngayon po, papakilala po namin sa inyo kung ano yung mga kailangan natin malaman tungkol sa mga persons with disabilities at bilang mga corporate partners, paano po dapat tayo makitungo, mga do's or don'ts, at ano yung mga pananaw na dapat nating baguhin upang mas ma-include natin ang ating mga PWDs sa ating workplaces, either as part of the workforce or kapag meron tayong mga customers na nangangailangan din ng ating accommodations, okay, dahil sila ay PWD. So, sige, simulan na po natin. Okay, yan. So siguro we can start with this one. What is a fun fact about you? So isip tayo ng isang kaalaman or information tungkol sa ating mga sarili na kakaiba na um, hindi pa alam ng nakararami kahit ng ating mga kasamahan dito sa trabaho. 'Di ba? Kunwari, sisimula ako. What's one fun fact about me? Meron akong mga alagang rabbits, 5 sila. Tapos tatlo doon, yung tatlong anak nung mag-asawang rabbit, ah, liquor names ang mga pangalan nila. So, yung isa si Kalua, tapos si Bailey, tsaka si Soju. Yan. So, yan ang isang fun fact about me. So, kayo, ano ang isang fun fact about you? What is unique about you? So, pinapakita lang natin dito na lahat tayo iba-iba. All of us are different, but none of us are less. Hindi ibig sabihin na dahil tayo ay unique or meron tayong kakaiba sa ating mga pananaw, ating ginagawa, sa ating mga sarili. Okay? Kahit na kunwari sa external na anyo natin, or pwede rin sa ating mga kakayahan, iba-iba tayo, but it doesn't make us less. Sinig sabihin, um, just because merong tayong uniqueness, mas mababa na tayo dun sa iba, sa nakararami. So, ganun kasi dapat yung ating pananaw sa mga PWDs na hindi dahil meron silang kapansanan ay tuturing natin silang less than all the others na pare-pareho. That's just what makes them exceptional or what makes them unique. So, siguro let's play or more of let's have a quiz. Okay? Parang ano lang to, for us to move forward with our disability training, meron lang akong 5 tanong na gustong itanong sa inyo at galing doon sa mga tanong na yon, pag-uusapan natin tungkol sa mga PWDs at dapat nating malaman tungkol sa kanila bilang mga nasa service industry. So what should we call them? Ano ba yung tamang tawag sa kanila? A, disabled. B, person with disability. C, the R word. Ano ba yung R word? R stands for retarded. Narinig niyo na ba yung salitang yon? Di ba minsan ginagamit yung salitang yan upang mag-refer doon sa mga tao na mas nahirapan makaintindi. Pero yung salitang retarded ay tinatanggal na natin sa ating bokabularyo, di ba? So, yan, may clue na tayo. So, ano ang dapat nating tawag sa kanila? A, disabled, B, person with disability, or C, the R word? So, ang sagot, B, person with disability. So, anong pagkakaiba nito dun sa letter A na disabled? Sa B, nauuna yung salitang person. Ang ibig sabihin lang nito, when we talk about persons with disabilities, we talk about the person first before the disability. Kasi nga, yung taong iyon, or let's say yung bata, child with disability or person with disability, sila muna ay tao or sila muna ay bata bago sila ay may kapansanan. Ayaw naman natin na nire-refer tayo, kunwari kung sa ating ginawa yon na ang pino-point out yung hindi natin kayang gawin, 'di ba?
Kasi minsan, di ba, maririnig natin yan, parang yung PWD tinatawag na, oy, si Pilay. Minsan, oy, si Bulag. Mali po yun. Hindi natin ginagawa yun. Kasi hindi natin dapat sila tinatawag base sa kanilang kapansanan. Di ba? Nakakasakit yon at the same time, mali siya. Kasi yung kabuuan nila, katauhan nila ay hindi nababase dahil sa kanilang kapansanan. So, dapat person first language. Kaya tinatawag nga natin person with disability. Or minsan, to be more specific, let's say sa bata, child with autism or child with Down syndrome. Yung Down syndrome, dati tinatawag mongoloid, pero hindi na rin natin ginagamit yung salitang yon. Tinatanggal na natin sa ating bokabularyo yung salitang mongoloid. Ano pa? Kunwari sa mga deaf, di ba? Dati tinatawag natin deaf, mute. Tinatanggal na rin natin yung mute or deaf and dumb. Hindi na natin ginagamit yon yung dumb. Deaf lang, sapat na ang tawag sa kanila. So, pwedeng sa mga deaf or mga blind, okay lang natawagin sila deaf at blind. Pero may mga, let's say, sa developmental disabilities, mas naaangkop po ang tawag natin sa kanila, person first. Person with autism, person with ADHD or attention deficit hyperactivity disorder, person with a learning disability, okay, or child with a learning disability. Malinaw po ba? Ano pa iba nating mga hindi dapat gamiting salita? Okay? Minsan yung mga salitang, basta yung mga salitang nakakababa ng ng moral sa tao. Okay? Hindi dapat nga natin tinatawag sila base sa kanilang kapansanan or kahit ano pang salita na sasama yung loob ng PWD dahil yun ay ginamit para mag-refer sa kanya at hindi na-acknowledge yung kanyang katauhan, kundi nakabase lamang sa kanyang disability. Okay, so mag-ingat po tayo sa paggamit ng salita. Okay, para wala pong masasaktan. Pangalawa, all disabilities can be seen. Lahat po ba ng kapansanan ay nakikita? A, yes. B, no. C, I don't know. Di ko alam. So, ano pong tamang sagot? No. Hindi po lahat ng kapansanan ay nakikita or obvious. May mga kapansanan na makita pa lang natin, alam natin may kapansanan. Let's say, merong deformity na obvious na, meron siyang kapansanan, may physical deformity or minsan, sabihin natin, ah, yung bulag, 'di ba? Kasi nakikita natin may dala siyang cane or yung iba naka-wheelchair, let's say yung amputee, okay? Or yung may batang may cerebral palsy, makita natin naninigas, naka-wheelchair, di makalakad. So yun yung mga mas obvious na disabilities or apparent disabilities. Pero marami rin pong disabilities na mas marami. Actually, tawag natin high frequency disability, yung hindi nakikita o tinatawag natin invisible disabilities. Ito nga, not all disabilities are visible. Mga visible, yung mga nasa wheelchair, low vision or blindness, deafness, hard of hearing, kasi nakita natin, nagsasign sila. Pero ano yung mga invisible na disabilities? Yung mga PWD na let's say may cancer. Okay? Unless, siguro minsan nakikita natin, nagkapakimo sila, so may suot silang bandana. So parang alam natin, siguro may nagkikimo siya, may cancer siya. Pero marami rin, kung nga rin yung mga may arthritis, na PWD, pero hindi masyado obvious. Kasi parang normal silang tingnan, typical sila tingnan, pero yun pala, meron silang nararamdaman na sakit sa kanilang kalamnan o sa kanilang mga buto. Meron din tayo yung mga mental health condition, 'di ba? Sabi nga nila, marami na ngayon nagpe-present ng PWD ID tapos nakasulat may mental health o psychosocial disabilities or mental health condition, may anxiety, may depression. Um, so yan, itong mga conditions na to, hindi naman natin nakikita saan yun nila. Mukhang okay sila, yun pala, hindi. Pero ang mas nakararami pa ng mga may disability ngayon, lalo na sa mga bata, ay yung tinatawag nating neurodiverse individuals. So mga batang may autismo or autism, pasok sa autism spectrum disorder or may ADHD or attention deficit hyperactivity disorder. Yung parang ibang bata parang sobra talaga lang likot, parang trumpo, 'di ba? Or sobrang daldal, 'di ba? Kahit na
wala sa lugar, wala sa tamang konteksto, pero hindi nila mapigilan. Or yung mga may autism, ano ba yung ah, nakikita natin sa mga bata may autism, usually hirap silang mag-communicate socially. Nahirapan din sila, lalo na pag matao yung lugar, maingay. Kaya makikita natin yung iba naka-earphones, di ba? Kasi para sa kanila masakit, sumasakit yung tenga nila pag may naririnig sila na mga sounds na normally hindi naman natin naririnig kasi mahina lang. Kaya natin mag-focus dun sa primary sound na naririnig natin. Pero sila, may mga pitch or frequency ng sound na masakit sa kanilang mga tenga or very sensitive sila rin minsan sa touch, 'di ba? Or yun nga sa maraming tao, pag maraming tao or yung ilaw maliwanag masyado or nagbi-blink, minsan nahirapan silang mag-focus. So maraming klase ng disability, pero yun nga meron tayong apparent, may non-apparent, o hindi masyado halata. Pero important lang, ang dapat nating tandaan, mag-focus tayo dun sa ability, hindi dun sa disability. Focus tayo dun sa kaya niyang magawa kaysa dun sa hindi niya kayang gawin. Sabi nga kanina, ang isa sa mga pinaka-common na conditions ngayon, yung autism. Sabi sa World Health Organization, noong 2021, 1 out of 121 people have autism. Sabi nila sa mga bata, minsan sa Amerika, sa bilang nila, parang 1 out of 33 children have autism spectrum disorders. So, napaka-common na niya. I'm sure kayo, may kilala din kayo na maybe anak ng kaibigan or sarili niyong kamag-anak, pinsan, pamangkin, na mayroong, o pwede ring anak na mayroong may autism. Yung autism kasi spectrum of disorder siya. So, yung iba, nakatapos ng kolehiyo, napakatalino, pero nandun pa rin yung kanilang um, condition na nahirapan sila, very rigid sila, hindi pwedeng palit-palitan yung mga routines or yung mga nakasanayan nilang gawin. O kaya hirap sila mag-relate sa mga tao, kaya minsan hindi masyado tumitingin or yung sa mata or nahirapan sila sa group work, wala sila masyadong social skills. Okay, so or minsan meron silang ginagawa mga behaviors na atypical, yung nagfa-hand flap, nag-rock, 'di ba? Ah, iba-iba na mga behaviors na repetitive. So, kasama yun sa autism. Iba-iba rin yung manifestation. So, kahit nakambal na may autism, magkaiba pa rin sila. Kasi iba, may autismo na, meron pang intellectual disability. Kaya sila yung mga mas lower functioning, tawag natin level 2 or level 3 autism, na talagang mas nahirapan sila makihalubilo at magsalita. So kung meron tayong mga kasamang may autism sa workplace, ano yung dapat nating gawing mga accommodations? Tong tatlong young adults dito sa kanan, yung dalawa dyan, estudyante namin dati sa Aldes, ngayon nagtatrabaho na sila dito sa Kusina Francesco, Di Francesco, sa Eastwood, sa May Libis. So, yan, magaling yung nasa kaliwa, okay, si Martin, magaling na yan gumawa ng kape. So, he can make your Americanos, your lattes, diba, your cappuccino, yan, alam niya gawin yan. Yung nasa gitna naman, si Jackie, magaling yan sa mga folding, ng ano, pagsulat, magaling niya magsulat. Yung sa kanan, si Ibarra, magaling magluto. Okay, so kapag kasama natin sila sa workplace, kailangan alam natin how to clearly communicate. Dapat yung sabi nga natin dahil sanay sila sa routine, hindi pwedeng papalit-palit. Dapat naka-outline yung kanilang gagawin. Fix na. Tapos nakasulat, ideally kasi visual learners sila. Okay, so dapat wag rin tayo masyadong maraming instructions. Yung ano lang, direct to the point yung ating pag-instruct. Clear yung rules. So hindi lang verbal, dapat naka-post din siya. And then kung kailangan natin magbigay ng feedback, direct lang, yung as few words as possible, okay, na hindi nawawala yung meaning or yung essence ng ating sinasabi. Minsan kailangan din magbigay ng accommodations. Yun nga, iba sa kanila, sabi ko nga kanina, sensitive yung hearing, so iba kailangan mag-headphones. Iba naman pag masyadong nadidistract dun sa liwanag, kailangan ng tinted glasses. So mas dim yung lights, then hindi rin sila basta-bastang pwedeng hawakan or kasi minsan very sensitive sila sa touch. Okay, so kailangan magpaalam din tayo. And then siguro pag kunwari, kung pwede, dun sila sa task na mas tahimik din, mas hindi masyadong magulo.
And then dapat magbigay din tayo ng leeway or pag-iintindi pagdating doon sa kanilang parang steaming. Yung minsan sabi nga, meron silang paulit-ulit na ginagawa. Nagfa-flap ng kamay, nag-flick ng finger, minsan umiikot, okay? May repetitive na paulit-ulit. Tong mga to, tong mga behavior na to, minsan yan din ay paraan nila para i-regulate yung sarili nila, para kalmahin yung sarili nila, or minsan yung lakad ng lakad. So, wag din tayong masyadong mabahala. Okay, bigyan din natin sila ng konting pag-iintindi pagdating dito sa mga behaviors na to na parang hindi masyado common pero kailangan nila na gumalaw sa ganung paraan upang makapag-regulate or magawa nila yung kailangan nilang gawin. Okay? So, question number 3. PWDs can be employed. Pwede ba silang makapagtrabaho? A, yes. B, no. C, I don't know. Hindi ko alam. Ang sagot? Yes, pwede silang makapagtrabaho. Depende na sa kanilang kapansanan, kung ano yung basta important ma-focus natin yung mga strengths nila, kung anong kaya nilang gawin at mabigyan sila ng equal opportunity. Okay, given reasonable accommodations also in the workplace. So, hindi ibig sabihin na lahat ng PWD hindi pwedeng magtrabaho. Merong mga pwedeng makapagtrabaho. Minsan, mas magaling pa nga sila kaysa ron sa mga ibang fully able. Dapat mabigyan lang sila ng oportunidad. So, pwede nating panoorin tong video na to mula sa this is an old video from Project Inclusion Network, one of our partners then previously. Okay, so panoorin po natin. Thank you, ma'am. For days you feel like hating work, try thinking of persons with disability who don't get the same opportunity like yours. To the persons with disability, to work is to have meaningful contribution. Okay, so kasama rin po sa aming advocacy ay i-promote na yung mga kumpanya po mag-hire ng mga persons with disabilities. Actually, sa batas, sa Republic Act 7277 or the Magna Carta for the Welfare of Disabled Persons, sinasabi doon na lahat ng organization or kumpanya dapat 1% ng kanilang, at least 1% ng kanilang workforce ay may disability o may kapansanan. Ma-reserve po yon para sa ating mga PWDs. Actually, meron din tayong mga tax incentives para sa mga kumpanya pag sila ay mag-hire ng PWD. Okay, so number 4, yan. What is the fine for mocking or making fun of PWDs? Meron tayong penalty pag po tinutuya natin yung mga persons with disabilities. Magkano po kaya ang fine pag kunwari kinasuhan tayo dahil tinuya natin yung isang PWD? A, 5,000 pesos. B, 20,000 pesos. C, 50,000 pesos. Magkano po kaya? Yon ang laki. 50,000 pesos. So yan po ang fine or ang penalty pag tayo po ay tumuya sa PWD at nag-file ng kaso yung PWD sa atin or sa ating kumpanya. Kung sa kumpanya, o nangyari sa within the context of a company, sagutin ng kumpanya or ng organization yung penalty. Pananagutan niya yan. Okay? At hindi lang yan.
may kasama pa pong kulong. Base po sa Republic Act 9442, ito po yung parang may revisions now to the Magna Carta, yung na 7277 for disabled persons. May kaparusahan sa discrimination. First offense, may multa na 50,000 to 100,000. Makukulong pa po tayo 6 na buwan hanggang 2 taon, depende sa gravity ng offense. O kaya pareho, nagmulta ka na, makukulong ka pa. Ayon sa pasya po ng hukuman. Kung ginawa po ulit natin, so pangalawang offense, nakasuha na tayo una, found guilty, second offense, mas malaki pa po ang penalty, 100,000 pesos to 200,000 pesos. Ganun rin, pagkakakulong na 6 na buwan hanggang 2 taon ayon sa pasya ng hukuman. So mag-ingat po tayo at huwag po nating gawin. Bukod sa ito hindi tama, mayroon pa tayong mga fines, kaakibat na parusa para sa mga lalabag sa anti-vilification law. Lastly, last question na po, number 5. When working with the PWD, I should A. Use normal tone of voice yet be patient and respectful. So magsalita lang ng normal lang, pero laging mapasyensya, may kasamang pasyensya at respeto. B. Just talk through the companion. Yung hindi natin siya kakausapin kasi may kasama naman siya. Ang kakausapin natin yung kasama niya, hindi siya. Kunwari, yung deaf, kakausapin natin yung niya, interpreter niya. 'Di ba? Or yung batang may intellectual disability, may Down syndrome, kahit nakakaintindi naman, kakausapin natin yung kasama niya. C. Always help and assist. Yung lagi natin dapat tulungan at bigyan ng assistance. Ano po yung tama? A, B, or C? Yun. A, use normal tone of voice at be patient and respectful. So, para lang tayong kumakausap ng kahit sino man. Pero important lang, kung kailangan natin bagalan, minsan yung ating salita, or wag sabay-sabay, yung wag masyadong maraming sabay-sabay, pwedeng bagalan natin ng konti. Pero yung tono, pareho pa rin. Tsaka importante, lagyan ng pasyensya at respeto lagi. Wag through the companion, actually na-offend sila minsan na kausap natin, kunwari yung deaf, pero ang kausap natin yung nagsasalita lang. Yung deaf, kahit na siya yung nagtanong, hindi natin siya sinasagot. Kasi pwede naman tayong makipag-usap sa kanya non-verbally, di ba, through gestures, or minsan te-text natin, papakita natin ganyan, o isusulat natin, pwede rin. Di ba? At kung wag din tayo laging tutulong. Kasi minsan, di naman nila kailangan ng ating tulong. Tapos mas minsan na-offend sila pag sinutulungan natin sila, hindi naman sila humihingi ng tulong. So kailangan magpaalam din tayo. Kunwari, minsan yung naka-wheelchair, hindi mo dapat hawakan yung wheelchair niya basta-basta. Tandaan natin yung wheelchair, parte ng kanyang katawan. So ayaw natin na basta lang may hahawak, parang lang yung kasi kunwari, parang dahil wala silang, yung paa nila hindi functioning, parang yun yung paa nila, yung gulong ng wheelchair. So, wag natin sasabitan yung wheelchair, wag natin bastang tutulakin. Imagine mo kung tayo yun, nakaupo ka sa wheelchair, bigla kang tinulak, matatakot ka rin, wala kang control. So, kung hindi humihingi ng assistance or help, hayaan mo na nating gawin nila, subukan nilang gawin para rin ma-empower sila. Pero pag humingi ng tulong, saka po natin kailangan tulungan. So, meron tayong mga disability etiquette. Kanina nabanggit ko na, wag po tayo basta sasandal lang doon sa wheelchair or wag natin tutulakin, gagalawin. Pagkausap natin yung nasa wheelchair, mas maganda upo rin tayo para eye level. Hindi yung lagi tayong nakatayo habang nakaupo siya. Wag natin dahil sabitan ng kahit ano, yung wheelchair, na walang consent, na walang paalam doon sa may-ari ng wheelchair. Sa deaf naman, hindi lahat, tandaan natin, hindi lahat ng deaf nakakabasa ng yung lip reading. So, minsan, merong ibang paraan pa to communicate. Kung kaya natin mag-sign, good, we can sign. Kung hindi natin kaya, gesture. Hindi naman sila ng non-verbal na mga gestures. And then, kunwari, kung bulag, blind, or low vision, wag natin basta-bastang hihilahin. Paalam muna tayo kung kunwari, tutulungan natin, ma'am, sir, kailangan niyo po ba ng tulong? Kasi usually, ang ginagawa natin dyan, hindi natin siya hinihila. Kunwari, kung ako yung tutulong, itap lang natin yung back ng hand, tapos ilagay yung hand dito sa shoulder,
nung blind or nung may low vision, tapos i-guide na natin siya. So, hindi natin siya hihilahin, siya yung hahawak sa ating shoulder para mag-guide natin kung saan natin siya dadalhin. Okay, then wag din natin basta-basta lang iiwan. So, communicate natin, alis na po ako, paalam po. Okay, so kung hindi natin alam kung anong gagawin, kasi, di ba, this is just a basic training, maraming disabilities, maraming accommodations, maraming do's and don'ts, but itong 5 basic questions na pinost natin at sinagot natin, hopefully, kahit pa paano nabigyan kayo ng general knowledge on very basic disability sensitivity. Pag hindi po natin alam kung anong gagawin, anong dapat isasagot, anong dapat itatanong, just really ask. Magtanong lang tayo. Hindi naman nila yan mamasamain, pero mas magandang respetuhin natin sila na tanong natin, usually alam naman nila na hindi naman lahat alam or very aware. Hindi naman lahat may ganitong training. Pero tanongin lang natin, ang important doon, laging out of respect for the person with disability. So congratulations po sa lahat for completing your basic disability sensitivity training. Sana po you can look forward to interacting more with PWDs and being able to relate to them, to treat them with respect, not just compassion, okay, but treat them with respect and give them the opportunity to really shine, okay, best they can. So thank you for giving us a chance to shine. Thank you for allowing us to give this disability sensitivity training so that you can open your doors to more PWDs and give them really, each one, equal opportunity and the chance to shine. So nothing about us without us. Yan ang battle cry ng ating mga PWD. So dapat kasama lagi sila sa kahit ano. Yun po rin ang ibig sabihin ng totoong inclusion and respect for diversity. So with that, maraming salamat po. Again, this is GV Cabalya of ALRIS Philippines for this basic disability sensitivity training. If you have questions, you can just email us at info@alresisnet, alresishome.org or alres.net. Okay, if you have further questions that we can assist you with. So thank you, everyone, and good day.